Ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang pH test indicator sa tulong ng pH up and down. Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video pong ito, akin pong ide-demonstrate at ituturo sa inyo kung paano gamitin ang pH test indicator sa tulong po ng pH up and down. Ngayon, ulitin ko lang po, kung ang ginagamit po ninyo ay Snap Nutrient Solution for Hydroponics, hindi na po ninyo kailangan ng pH test indicator at hindi nyo na rin po kailangan ng pH up and down upang i-monitor at i-adjust yung pH ng inyong nutrient solution dahil automatic po itong ginagawa ng Snap Nutrient Solution para sa inyo. Mame-menos na po kayo ng gastos at hindi na po kailangan gawin itong mga ito. Pero kung gagamit po kayo ng ibang nutrient solution, mahalaga po na gawin niyo ang mga hakbang na ito gamit ang pH meter man or itong pH test indicator. Halina po kayo sa indoor garden at atin po pag-aralan kung paano gamitin ito. Welcome po ulit sa ating indoor garden at kung naalala po ninyo doon po sa huli nating update sa ating indoor garden, meron po akong pinapalaki na rosemary doon at sa ngayon po kailangan ko po siyang i-refill. Minabuti ko po na linisin at ayusin itong ating rosemary para po magamit natin dito po sa ating demonstration. Kailangan po natin itong lagyan ng nutrient solution kasi nung nakaraan po ang nilagay ko lang po ay tubig at sa loob po ng isang linggo ay naubos niya po yun at ngayon po ay kailangan na po natin siyang i-refill ng nutrient solution dahil malamang po ay nauuhaw na sa nutrients yung ating halaman. At para po i-demonstrate yun, pati na rin po yung ating pH test indicator ay gagamit po tayo ng ibang nutrient solution. Gagamit po tayo ng Dynagrow Foliage Pro. Bakit po Dynagrow Foliage Pro ang gagamitin natin? Kasi po kapag po Snap Nutrients yung ating gagamitin ay automatic po yung mag-a-adjust ng kanyang pH. Kaya hindi rin po natin ma-demonstrate kung paano gamitin yung ating pH test indicator. Gayon din po itong ating pH up and down. Ngayon, konting impormasyon lang po tungkol dito sa mga ito. Ito po ay produkto ng General Hydroponics at ito pong tatlong ito ay magkakasama sa isa pong kit. So, meron po kayong pH up, meron po kayong pH down, at meron po kayong pH test indicator. Para nga po maging convenient yung paggamit niyo doon sa produkto. Kasi kung meron po kayong pH up at pH down, tapos hindi niyo naman po alam kung ano yung pH ng inyong solution, ay hindi rin po magiging maganda yung paggamit niyo ng produkto. Ano po? Gusto ko po kayong ipaalala dito sa Dynagrow Foliage Pro. Ito po ay imported na nutrient solution galing sa US. Palagi ko po ay natatangi ito sa mga hydroponic nutrient solution na iisa lamang po yung bahagi. Hindi po agaya nun sa Snap Nutrients na meron po tayong Snap A, Snap B. Sa katunayan nga po, meron pa po mga nutrient solution kit na merong tatlong parte. Agaya po nitong galing rin sa General Hydroponics na tatlo po yung parte. Meron pong Flora Micro, Flora Bloom at saka Flora Grow. Pero siguro po sa mga susunod na video ating i-demonstrate kung paano gamitin ito. Pero sa ngayon ay ito po muna ang Dynagrow ang ating gagamitin. Pero kung gusto po ninyo mapanood kung paano gamitin itong nutrient solutions na ito, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa Happy Growers Channel dahil gagawin din po natin ng demonstration at video itong mga produkto na ito. Ayan, balik po tayo dito sa Dynagrow Foliage Pro na gagamitin natin para palakihin yung ating rosemary na nasa garapon. Ang instruction po, ang sabi dito, para sa hydroponic production, gagamit po tayo ng 2 hanggang 3 tablespoon kada galon ng tubig sa mga recirculating systems at 1 tablespoon po per gallon kapag non-circulating system. So, yung pong ating ginagamit ay Kratky method sa ating pong garapon. Ito po ay non-circulating system. So, ang gagamitin po natin ay 1 teaspoon per gallon. So, meron po tayo ditong tubig. Para po hindi ako mahirapan, ang gagamitin ko po ay distilled water. Ito po yung nakukuha natin sa mga water refilling station. At ako po ay nakakatiyak dahil po meron po tayong calibrated na pH meter na ang pH po nito ay neutral. Kasi nga po, distilled water po siya. Ayan. Sa ngayon po, hindi po siya neutral. Ang reading po niya ay pumapalo sa 6.3. Bakit po? Kasi yung pong ating distilled water, may mga pagkakataon po na yan po ay merong dissolved na carbon dioxide at ito po ay nagre-resulta sa pagiging medyo acidic ng ating tubig. Pero sa pangkalahatan, nangangahulugan po na neutral yung ating tubig.
So, sa ngayon po, kung i-hold ko po yung reading, hindi nyo po makita sa camera, i-hold po natin para makita po ninyo yung ating reading na nakuha. Ayan. Kung nakikita po ninyo, 6.6 po yung naka-hold natin na reading. Ano po? Ayan. So, neutral po. Itong ating neutral o slightly acidic po yung ating distilled water. So, ang mangyayari po niyan, kapag po nilagyan natin siya ng nutrient solution, ay magbabago po yan at kailangan po natin i-adjust doon sa tamang level. At gaya po ng mga nabanggit ko sa ating mga nakaraang video, ito po ay kalimitan nasa rango na 6.5 hanggang 7. Yung iba po sinasabi 6 hanggang 6.5. Pero sa akin pong karanasan, ang palagi ko pong ginagamit na batayan na yung 6.5 hanggang 7. Pero nalalayo po tayo. Balikan po natin ito. So, ito po ay 1 teaspoon kada galon. So, ang isang galon po ay 3.8 liters o malapit na po sa 4 na litro. Kung meron po akong 2 litrong tubig, ibig sabihin po ang kailangan ko ilagay dito ay kalahating teaspoon. Kaya meron po akong pansukat dito. 1/2 teaspoon o 2.46 ml. So, ito po isang tip. 2.46 ml po ang 1/2 teaspoon. Nangangahulugan, malapit na po yan sa 2.5 ml. At kung gumagamit po kayo ng Snap Nutrient Solution, matatandaan po natin na kada litro po ng tubig, kailangan po natin magdagdag ng 2.5 ml na Snap A. Tapos haluin po natin mabuti. Tapos dadagdagan po natin ng 2.5 ml na Snap B. Tapos haluin po natin mabuti. So, pwede po ninyong gamitin na panukat itong half teaspoon kung naghahanap po kayo ng 2.5 ml na sukat ng Snap A or Snap B. Ayan. So, sa kaso po natin, isang galon po ay 3.8 liters o malapit na po yun sa 4. Kaya approximate na lang po natin. Meron po tayong 2 liters ng tubig. So, kailangan po natin ng half teaspoon kasi ang required po ay gaya nga po ng sabi dito sa instructions, dito po sa produktong ito ay 1 teaspoon kada galon. So, kalahating galon po yung meron tayo. Kaya, kalahating teaspoon po yung ilalagay natin. Tapos, madali lang naman po ito. Kukuha lang po tayo ng half teaspoon. Hop, dagdagan po natin konti. Ayan. Kung gusto po ninyo makita kung ano itsura nitong Dynagrow, yan po siya. Kulay berde po yung tubig. Tapos natandaan po natin na yung tubig po natin ay neutral. Tapos ngayon po hahaluin po natin siya ng half teaspoon. Susukatin po natin siya. Pero ngayon po, gagamitin na po natin yung ating pH test kit. Kasi kanina nga po, tinesting po natin, neutral po yung tubig. Ngayon po, susukatin po natin yung pH niya gamit itong pH test kit. Ayan. Para lang po maging malinaw, gagamit po ako ng beaker para po mas madali natin makikita yung pagbabago ng kulay. Hindi naman po natin kailangan damihan yung ihahalo natin dito. Konti lang po para lang po makita natin na maayos yung kulay na magiging resulta po. Ano po? So, kung kanina po ay sinukat natin na nito, pasensya na po at hindi ko po nagawa yung pong pH meter yung nagamit natin. Pero sa ngayon po, kung kanina po, bago po natin dagdagan nung nutrients yung tubig, ang sukat po natin ay 7. Ngayon po dinagdagan po natin siya ng nutrients ay malamang po hindi na yan 7 at kailangan po natin i-adjust para maibalik sa tamang ranggo yung ating pH. Ito pong ating solution. Kaya ang target po natin, makuha po natin itong 6.5. So, tingnan po natin pag tinasting natin kung ano yung makukuha nating kulay. Ayan. Importanteng tip po, kung gumagamit po kayo ng ganito at gumagamit po kayo ng pH up and down, ay dapat po na idagdag nyo na yung tamang sukat ng nutrients bago po ninyo dagdagan ng pH up and down. Kasi kung halimbawa po meron kayong tubig, tapos adjust nyo po yung pH para makuha yung tamang pH para po sa inyong halaman. Tapos ay saka po ninyo lalagyan ng nutrients, ay mag-iiba na po yun. Kailangan nyo pong i-adjust ulit. So, ang gagawin po ninyo, dagdag muna yung nutrients bago po ninyo gawin yung test.
at bago po ninyo i-adjust yung pH gamit yung pH up and down. Subukan po natin patakan. Ilang patak lang naman po. Andito naman po yung mga panuto kung paano ito gamitin. Ayan. Meron po itong kasamang test vial, isa pong maliit na piraso ng, isa pong maliit na lalagyan na malinaw. Tapos yung po, ito po yung binanggit dito sa instruction. Pero dito po sa akin, gamitin lang po natin itong hawak-hawak ko na beaker. Para po, kasi yung pong lalagyan na yun, medyo naluma ko na. Kaya medyo malabo na. Saka, totoo po, hindi ko po alam kung nasa ko na ilagay. Kaya, patakan po natin siya 1, 2, 3. Tapos, tingnan po natin magiging resultang kulay. Ayan. Ang naging kulay po niya ay palagay ko po ito ay kung mapansin po ninyo kulay dilaw. Ano po? Ibig sabihin po ito po ay 6. Ano po? Kung ako po ang gagamit ito sa akin po, pwede na po ito 6 yung pong naging ating resultang kulay. Pero since ang target po natin ay 6.5, gawin po natin ay i-adjust po natin ng bahagya yung pH ng ating solution para po makuha natin yung ating target na pH. So, gagamitin po natin yung pH up. Nakita po natin 6 po yung nakuha natin pH. So, kailangan po natin itaas para makuha yung 6.5. So, kailangan po natin ng pH up. Ito po yung idadagdag natin. Gaano karami po ba yung idadagdag natin na pH up? Konti lang po. Yung pong pH adjustment kit na ito, meron po itong kasamang dropper na ganito lamang kaliit. Patak-patak lang po yung ilalagay natin. So, meron po tayong 2 litro na nutrient solution. Kaunting patak lang po yung ilalagay natin para po ma-adjust. So, ang gagawin po natin, huwag po nating madaliin. Utay-utay po. So, utay-utay po nating i-adjust. So, papatakan po natin ng konti, tetestingin. Kapag hindi pa po tama yung nakuha natin pH, papatakan po ulit natin, tapos tetestingin. Kaya nga po, medyo may pagkamatrabaho po kung pH test indicator yung gagamitin natin. Mas matrabaho pong gamitin yung ating pH test indicator kumpara po sa pH meter. Makukuha lang po tayo ng kaunti. Kaunti lang po. Tapos, ipapatak po natin ng, maglalagay lang po ako ng mga 3 patak po sa ating nutrients. Tapos, hahaluin po natin mabuti. Tapos, susukatin po ulit natin. Kuha lang po tayo ng konti. Tapos, papatakan po natin ng pH test indicator. Ayan. At palagay ko nga po ay napataas natin yung pH nito. Ayan. Kaya kung napansin po ninyo, ito po ay nag-iba na ang kulay. Kung natandaan po ninyo, kanina medyo madilaw po. Ngayon medyo kulay brown o kulay brown o kulay orange, katapat po ng 6.5. Halos nag-green na nga po siya, halos lumalapit na po sa 7. Ibig sabihin po, nasa tamang sukat na yung pH ng ating nutrient solution at maaari na po natin siyang gamitin. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko rin lang pong banggitin na isa pa po sa pagkakaiba ng Snap Nutrient Solution sa mga ibang brand o ibang formulation ng hydroponic nutrients ay ito po ay nag-a-adjust ng sarili niyang pH. Ngayon, ito po ang ginagamit natin, ito pong foliage pro mula sa Dynagrow. Yung yayari po dito, habang sinisipsip po nung ating halaman, yung mga nutrients na nandun sa nutrient solution, magbabago po yung pH ng ating nutrients. Kaya mahalaga rin po na i-adjust natin yun habang lumalaki yung ating halaman. Pero sa kaso po nito pong ating rosemary, gaya nga po na nabanggit ko, sa loob po ng 1 linggo ay nauubos niya yung laman ng ating garapon. Kaya ibig sabihin, hindi ko na po kailangan mag-adjust. Ang mangyayari po, magpapalit po ako ng nutrient solution. At kada palit ko po, bawat palit ng nutrient solution ay kailangan pong gawin yung ginagawa natin kanina na i-adjust at i-test yung ating nutrients.
So, hindi po magiging problema na habang lumalaki yung halaman ay kailangan kong testingin yung ating nutrients kasi nga po, nauubos po siya. Pero kung halimbawa po gumagamit po tayo ng circulating system, tapos hindi po nauubos agad yung ating nutrients, sa halip ay nagbabago po yung pH. Yun po yung pagkakataon na kailangan nating mag-adjust ng pH on a regular basis. So, regular po nating i-adjust regular po nating tetestingin yung nutrients at dadagdagan po natin ng pH up and down para po mapanatili yung tamang pH ng ating nutrients. Ano po? Kaya idagdag na po natin siya. Siguro po sa mga susunod nating video, ipapakita ko po kung paano natin ginagawa ito. Sa katunayan, dalawang paraan na po yung ginagawa natin para magpalaki ng basil sa hydroponic na pamamaraan. Isa po ito, nakalagay po siya ito po yung tinatawag ng marami na Kratky's method, yung pong non-circulating hydroponic method na ginagamit ng marami. Ngayon, pwede rin po yung sinasabi natin na pwede rin po tayong gumamit ng Snap Nutrient Solution para dito. So, katunayan, yun nga po talaga yung ginagamit ko dito. Pero, para po sa ating demonstration ay gamitin po natin itong Dynagrow Foliage Pro. Ayan, hindi ko po pinunong masyado dahil kailangan po makahinga ng ating aerial roots. Ito pong mga mangilan-gilan na nandito. Kasi meron po tayong aerial roots doon ay nalubog na sa tubig. So, kailangan po nating mapanatili na meron siyang kaunting aerial roots at least dito po sa taas. Hindi naman po yung magiging problema dahil kung konti naman po, as long as nakakahinga pa po siya ay magpo-produce naman po yan ng mga bagong mga aerial roots. Ayan. Baka po natatanong ninyo kung bakit mayroong alambre dito sa paligid ng nitong ating pong takip ng garapon. Nilagyan ko lang po ng alambre para po mapatayo ng maayos yung ating basil kasi nga po medyo nakahilig siya sa isang panig. Gusto ko lang po siyang mapantay. So, hindi naman po problema. Dahan-dahan ako lang pong sinasara yung takip ng garapon. Ayan. Adjust lang po natin ng konti yung ating suporta para makanatili siya nakatayo. Ayan. At kung napanood po ninyo yung huli kong video tungkol dito sa indoor grow na ito, nabanggit ko po doon na baka po maging problema na magkalumot po itong loob ng ating garapon dahil nga po medyo mataas yung intensity ng ilaw dito. Napansin ko naman po makalipas ang isang linggo ay hindi naman po siya naging problema. Hindi naman po nagkaroon ng lumot yung ating nutrients. So, pwede naman po natin pala siyang gamitin ng ganito lamang. Hindi na po natin kailangan siyang takluban. Ano po? So, ayan, nakita nyo po kung paano gamitin yung ating pH test indicator para po sukatin yung pH yung ating solution. At nakita nyo po kung paano gamitin yung ating pH up and down para po ma-adjust yung pH yung ating solution. Kaya nga po, kung napansin po ninyo, medyo matrabaho po Lalo-lalo na po kapag nagsisimula pa lang tayo. Kaya nga po, ang lagi ko pong nire-recommenda sa mga baguhan pa lang, sa mga nagsisimula pa lang sa pag-hydroponics, ay gumamit na lamang ng Snap Nutrient Solution for Hydroponics. Kasi malaking menos po sa trabaho yung Snap Nutrients. Kapag yun po yung ginagamit natin, hindi na po natin kailangang alalahanin yung pH, hindi na po natin kailangan i-adjust, hindi na po natin kailangan bumili ng pH meter, hindi na po natin kailangan bumili ng pH up and down. Yung Snap Nutrient Solution na po yung bahala sa yung Snap Nutrient Solution na po ang bahala na mag-adjust ng pH para sa inyo. Ayan. Sana po yung naging kapaipakinabang yung pong ating talakayan tungkol sa paggamit ng pH test indicator para sukatin yung pH ng nutrient solution at kung paano po gamitin yung pH up and down para po may adjust yung pH ng ating nutrient solution. Ito na po yung tinatrabaho natin na rosemary sa garapon. At kung gusto po ninyo makapanood ng update tungkol po sa grow na ito at kung paano po itong gawin, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa Happy Growers Channel. At kung meron pa po kayong mga karagdagang mga tanong, huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng comment sa ibaba. Sinisikap ko pong sagutin lahat ng mga tanong dito po sa Happy Growers Channel. Muli po, ako po si Marco. Maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Happy growing po at ingat po kayo.